Habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, lalong namumroblema ang mga driver na hindi pa rin nakakatanggap ng fuel subsidy. May unang balita live, si Bam Alegre. Bam. Susan, good morning. Panibagong linggo, panibagong abiso ng taas presyo ng mga produktong petrolyo. Namumroblema naman yung ilang mga nakausap nating tsuper dahil hindi pa raw nila natatanggap yung kanilang fuel subsidy. Hanggang ngayon, wala pa rin daw nakuhang fuel subsidy ang tsuper ng jeep na si Mang Marvin. Kaya't ano pa raw ang aasahan niya kundi ang sariling pagsisikap sa pamamasada. Sana kung may bigay. Eh kung wala naman, wala tayong magagawa. Yun ang mahirap kasi mataas na nga ngayon, tataas pa uli. Wala na, hirap na talaga mga driver ngayon. Panibagong dagok na naman para sa mga kagaya niyang tsuper. Nakakarampot ang kita ang nakaambang big time oil price hike bukas. Ayon sa oil industry source, mula 2 pesos and 10 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos ang posibleng itaas sa kada litro ng diesel. Habang 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos naman ang posibleng taas singil sa kada litro ng gasolina. Kung sakali, ito na ang 11 sunod na linggo na may paggalaw sa presyo ng diesel at kerosene, 10 linggo naman sa gasolina. Napapasana all na lang ang tsuper na si Jeffrey Ringad sa mga nakatanggap na ng fuel subsidy. Siya raw wala pang balita kung makakakuha rin ba siya ng ayuda. Nakakita ko lang po sa post ng department na napamigay na daw lahat. Kasi sa akin wala akong card na kasi second hand lang to eh. Noong Miyerkules na magsimulang mamahagi ng ayuda ang pamahalaan para sa mga PUV. Matatanggap ito ng mga operator sa pamagitan ng e-wallets o kaya naman sa kanilang bank accounts o sa fuel subsidy card. Magkakaroon naman ng pagpupulong ang mga oil company at ilang opisyal ng pamahalaan kung paano pagagaanin para sa mga consumer ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Isa sa mga posibleng tinitingnan ng i-review ang excise at value-added tax sa oil and petroleum products. Susan, ilan sa mga nakikitang dahilan sa patuloy na oil price hike, itong patuloy pa rin na voluntary supply cut ng Saudi and Russia sa kanilang produksyon ng krudo at yung kalamidad sa Libya na oil-producing country din, pati yung inventory withdrawal ng Amerika. Ito ang unang balita mula rito sa Divisoria sa Maynila, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.